pinalaya sa ulan habang buntis dahil sa malupit na pagtataksil ng asawa at biyenan. 5 taon akong naglaho para muling isilang bilang isang reyna ng alahas sa Paris. Ngayon, bumalik ako para tadtarin ang kanilang dangal sa loob ng korte habang kasama ang lalaking handang magpabagsak sa kanilang buong angkan. Sa oras na makita ng pamilyang humamak sa akin ang ningning ng aking tagumpay, sapat ba ang kanilang yaman para bilhin ang aking patawad? Nakatitig lang si Celestina sa 2 platong nakaayos sa ibabaw ng mahabang lamesa. Sa gitna, naroon ang mga paboritong pagkain ni Ricardo, ang kanyang asawa. Ang bawat putahe ay niluto niya ng may pag-iingat at pagmamahal, isang tradisyon na sinisikap niyang buhayin tuwing bisperas ng bagong taon. Ngunit ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Devilla ay mas malakas pa sa anumang ingay. Ang tanging maririnig ay ang marahang pagtiktak ng lumang orasan sa pasilyo. Bawat segundo ay tila isang pagkondena sa kanyang pag-iisa. 3 taon. 3 taon na silang kasal. Pero sa huling taon, pakiramdam niya ay mas malayo pa sila sa isa't isa kaysa sa mga estranghero. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Sa ilalim ng kanyang simpleng bestida, isang maliit na himala ang nagsisimula ng mabuo. Kaninang umaga lang niya ito nakumpirma. 2 pulang linya sa pregnancy test na hanggang ngayon ay nasa bulsa niya. Tila isang anting-anting na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Ito na yon. Ito na ang mag-aayos ng lahat. Isang anak. Isang anak na muling magbubuklod sa kanila ni Rico. Mawawala na ang mga gabing umuuwi itong lasing at amoy pabango ng ibang babae. Mawawala na ang mga sagutan na nauuwi sa panlalamig. Isang pamilya. Iyon lang naman ang gusto niya. Napangiti siya. Mamayang hating gabi, kapag nagsimula ng magputukan ang mga paputok para salubungin ang bagong taon, ibibigay niya ang kanyang sorpresa. Yayakapin siya ni Rico, hahalikan, at lahat ng sakit ay maglalaho. Sa pag-iisip na yon, narinig niya ang ugong ng sasakyan sa labas. Dumating na siya. Mabilis na tumayo si Celestina. Inayos ang kanyang damit at huminga ng malalim. Sinalubong niya ito sa pinto ng may ngiti. Pero ang nangiting iyon ay dahan-dahang naglaho nang makita ang mukha ng asawa. Bumukas ang pinto at pumasok si Rico. Ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel. Ngunit ang kanyang ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Rico, bati ni Celestina, sinubukang gawing masigla ang kanyang boses. Maligayang bagong taon, nagluto ako. Hindi siya pinansin nito. Naglakad ito papunta sa isang maliit na mesa sa gilid at malakas na inilapag ang kanyang mga susi. Ang kalansing niyon ay umaling-awngaw sa buong silid. Hindi man lang nito sinulyapan ang hapagkainan na pinaghirapan niya. May sorpresa ako sa'yo, sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig na. Humarap ito sa kanya. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, tiningnan siya ni Rico. Ngunit sa halip na pagmamahal, ang nakita niya ay pagkasuklam. Nagkataon, malamig na tugon ni Rico. Ako rin. May sorpresa sa'yo. May kinuha ito mula sa briefcase nito. Isang puting sobre. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya at walang emosyong inilapag yon sa ibabaw ng lamesa, sa tabi mismo ng plato na para sana sa kanya. Napakunot ang noo ni Celestina. Ano to? Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang sobre. Sa pagbukas niya rito, isang pamilyar na dokumento ang kanyang nakita. Annulment papers. At sa huling pahina, naroon na ang pirma ni Ricardo Devilla. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Nabitawan niya ang papel at napatingin siya sa asawa. Naghahanap ng kahit anong paliwanag. Baka isang masamang biro lang. Rico, ano? Anong ibig sasabihin nito? Bulong niya, ang lalamunan niya ay tila may nakabara.
Hindi ka ba marunong magbasa, Celestina? Sabi ni Rico. Ang bawat salita ay parang patalim. Hiwalay na tayo. Pirmahan mo na yan para matapos na. Pero bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin, aayusin ko. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Rico. Ang problema, Celestina, ay hindi kung anong ginawa mo. Ang problema ay kung sino ka. Hindi ka nababagay sa mundo ko. Kailanman, hindi ka naging karapat-dapat na maging isang Divilla. Pero mahal kita, humihikbing sabi ni Celestina. Pamilya tayo. Pamilya? Muling tumawa si Rico. Si Katrina ang kailangan ko. Siya ang makakatulong sa akin, sa negosyo, sa posisyon ko sa lipunan. Ikaw? Pabigat ka lang. Katrina. Ang pangalang yon. Ang sekretarya niya. Ang babaeng matagal na niyang pinagseselosan. Ang amoy ng pabango. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan sa isang masakit na paraan. Hindi. Hindi maaari. Hinawakan ni Celestina ang kanyang tiyan. Ang huling alas niya. Ang huling pag-asa. Rico, pakiusap. Huwag ngayon. May sasabihin ako sa'yo. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Tiningnan siya nito na parang dumi. Buntis ako, Rico. Sabi niya sa basag na tinig. Magkakaanak na tayo. Inaasahan niyang makikita ang gulat, ang pagkalito. Kahit konting awa man lang sa mga mata nito. Pero wala. Wala siyang nakita, kundi isang blangkong pader. Pagkatapos ay ngumisi ito, isang ngangisi na puno ng pangiinsulto. Isang pagkakamali, sabi nito. Huwag mong isipin na magagamit mo yan para itali ako. Kung gusto mo, bigyan kita ng pera. Ipakuha mo yan. It's a complication we don't need. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang bawat pangarap, bawat pag-asa ay naging abo. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi. Napakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. At para dagdagan pa ang kanyang pagdurusa, isang boses ang narinig niya mula sa may pintuan. Isang boses na kasing tigas at kasing lamig ng sa anak nito. Ricardo, tapos na ba? We're going to be late for the party. Pumasok si Doña Esmeralda de Villa, ang ina ni Rico. Suot ang kanyang eleganteng gown at mga alahas na kumikinang. Tiningnan niya si Celestina mula ulo hanggang paa na may hindi maitatagong pagkamuhi sa kanyang mga mata. Narinig ko, buntis ka raw? Tanong ng matanda. Huwag kang mag-alala, iha. Maraming paraan para ayusin yan. Ang mahalaga ay pirmahan mo ang papeles. Isang malinis na hiwalayan. Huwag mo nang pahirapan ang anak ko at ang sarili mo. Dinampot nito ang ballpen sa mesa. Pirmahan mo na. Para sa isang babaeng galing sa wala, malaki na ang nakuha mo sa pamilya namin. Ang bawat salita ay isang sampal, isang paalala ng kanyang pinanggalingan, isang bagay na palaging ipinamumukha sa kanya ng biyenan niya. Tiningnan ni Celestina ang 2 taong nasa harap niya. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang ina nito na kailan may hindi siya tinanggap. Sila ang kanyang naging mundo. At ngayon, sila rin ang dumudurog dito. Wala nang natira. Sa isang iglap, nawala ang pakiusap sa kanyang mga mata. Nawala ang mga luha. Ang natira ay isang nakakabinging kawalan. Kinuha niya ang ballpen. Sa nanginginig na kamay, nilagdaan niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng pangalan ni Rico. Celestina Reyes. Hindi na de Villa, binitawan niya ang ballpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay ang tanging ingay sa silid. Naramdaman niyang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Bago siya tuluyang bumagsak sa sahig, habang yakap-yakap ang tiyan na naglalaman ng nag-iisa niyang pag-asa. Narinig niya ang mga yabag papalayo. Narinig niya ang pagsara ng pinto. At sa labas,
Sa gitna ng kadiliman ng gabi, narinig niya ang masayang halakhak ni Rico, kasabay ng tawa ng isang babae. Narinig niya ang tunog ng pagbubukas ng bote ng champagne, hudyat ng pagsalubong sa isang bagong taon na hindi na siya kasama. Hindi alam ni Celestina kung gaano siya katagal na nakahandusay sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Ang tanging alam niya ay ang panlalamig na gumagapang mula sa sahig patungo sa kanyang mga buto at ang mas matinding panlalamig sa loob ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Blurry ang lahat. Ang mga kumikinang na ilaw ng chandelier sa itaas ay tila mga bituing nanunuya mula sa malayo. Nasaan na sila? Nawala na? Iniwan na siya. Ang alaala ng kanilang mga halakhak, ang halakhak ni Rico at ng babae nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Sinubukan niyang bumangon, nanghihina ang mga braso at binti. Ang bawat paggalaw ay isang pakikibaka. Nang sa wakas ay nagawa niyang maupo. Ang una niyang ginawa ay haplusin ang kanyang tiyan. "Nandito ka pa, anak," bulong niya sa kawalan. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi tayo iniwan ng isa't isa. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas para tumayo. Tiningnan niya ang hapagkainan, ang 2 plato, ang mga pagkaing lumamig na, isang testamento sa isang pangarap na hindi kailanman magkakatotoo. Wala siyang dinala, walang damit, walang alahas, walang pera. Ang tanging pag-aari niya sa bahay na yon ay ang mga alaala. At ngayon, ang mga alaalang iyon ay lason na lamang. Naglakad siya palabas ng mansyon, papunta sa gabing umuulan. Hindi niya alintana ang pagbuhos nito na agad bumasa sa kanyang damit at buhok. Ang bawat patak ng ulan ay tila nakikidalamhati sa kanya. Sinusubukang hugasan ng sakit, ngunit hindi nito kaya. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa mga malawak at tahimik na kalsada ng kanilang subdivision sa Makati. Ang mga mansyon sa paligid ay abala sa kanilang mga selebrasyon, puno ng ilaw at tawanan. Siya lang ang nag-iisa sa dilim. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mga alaala. Ang pangako ni Rico noong ikinasal sila. "Ikaw lang, Celestina, habang buhay." Ang mga ngiti nito, ang mga yakap, paano naging ganito ang lahat? Paano naging kasinungalingan ang bawat matamis na salita? At ang huling sinabi nito, isang pagkakamali. Ang kanilang anak, isang pagkakamali. Ang sakit ay napalitan ng isang umuusbong na galit. Galit hindi lang para kay Rico, kundi para na rin sa sarili niya. Paano niya hinayaang mawala ang kanyang pagkatao para sa isang lalaking hindi naman pala siya kayang panindigan? Sa gitna ng paglalakad, may isang pangalan at isang lugar na pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang tanging kanlungan, ang kanyang matalik na kaibigan. Ginamit niya ang natitirang barya sa kanyang bulsa para sa isang tawag sa isang payphone sa kanto. Makalipas ang ilang saglit, isang pamilyar na boses ang sumagot. "Ana!" sabi ni Celestina, bago tuluyang bumigay ang kanyang boses sa isang malakas na pag-iyak. Ilang oras ang lumipas, natagpuan ni Celestina ang sarili na nakaupo sa isang maliit ngunit malinis na apartment sa Quezon City, balot sa isang makapal na kumot at may hawak na mainit na tasa ng tsokolate. Si Ana, isang babaeng may maikling buhok at maamong mga mata, ay nakaupo sa tapat niya, tahimik na naghihintay. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang mga hikbi, ikinuwento ni Celestina ang lahat. Ang panlalamig ni Rico, si Katrina, ang pagbubuntis, ang annulment papers, ang masasakit na salita ni Doña Esmeralda. Sa bawat salita, mas lalong tumitigas ang ekspresyon sa mukha ni Ana. Nang matapos si Celestina, hinawakan ni Ana ang kanyang mga kamay. "Ang mga walang hiya," mahinang sabi ni Ana. Puno ng galit ang kanyang boses. "Hayop sila." "Wala na ako, Ana," sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay paos.
Wala nang natira sa akin. Huwag mong sabihin yan, maring tugon ni Ana. Umalis ito saglit at bumalik na may dalang isang luma at maalikabok na portfolio. Inilapag niya ito sa kandungan ni Celestina. Buksan mo. Nag-aalangang binuksan ito ni Celestina. Sa loob, naroon ang kanyang mga luma ng drawing, mga disenyo ng alahas, mga kwintas, hikaw, singsing na kumikinang sa papel, mga obrang nilikha niya noong nasa kolehiyo pa siya, bago niya makilala si Rico, bago niya isinuko ang kanyang pangarap na maging isang jewelry designer para maging isang perpektong may bahay. Nakalimutan mo na ba? Tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay malumanay na ngayon. Hindi ka lang asawa ni Rico de Villa. Bago pa man siya dumating, ikaw si Celestina Reyes, ang pinakamagaling na estudyante sa klase natin. Ang may pinakamagandang pangarap. Nasaan na siya, Celeste? Nasaan na yung babaeng yun? Tinitigan ni Celestina ang mga disenyo. Ang bawat guhit ay parang isang piraso ng kanyang kaluluwa na matagal na niyang ibinaon. Naalala niya ang saya, ang passion, ang pakiramdam na mayroon siyang sariling pagkakakilanlan. Matagal na siyang nawala. Malungkot na sagot niya. Hindi. Nandyan lang siya sa loob mo. Naghihintay na palayain mo ulit. Giit ni Ana. Gamitin mo yan, Celeste. Gamitin mo ang talento mo. Bumangon ka. Hindi para sa kanila, kundi para sa'yo. Ang mga salita ni Ana ay parang liwanag sa gitna ng kadiliman. May kung anong nagbago sa loob ni Celestina. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na papel. Ang resibo mula sa klinik kaninang umaga. Sa likod nito ay ang maliit at malabong imahe mula sa kanyang unang ultrasound. Isang tuldok. Isang maliit na tuldok na siyang buong mundo niya ngayon. Tinitigan niya ang larawan at ang lungkot sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang matibay na damdamin. Determinasyon. Hindi na siya iiyak para sa isang lalaking tinawag ang anak nila na isang pagkakamali. Hindi na siya magmamakaawa para sa pag-ibig na hindi naman pala totoo. Tutulungan kitang makabangon, sabi ni Ana, na tila nababasa ang pagbabago sa kaibigan. Umalis ka muna ng Maynila. Magtago ka, palakasin mo ang sarili mo, at kapag handa ka na, bumalik ka at ipakita mo sa kanilang lahat kung sino ang sinayang nila. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nasa isang istasyon na ng bus si Celestina. Dala ang maliit na bag na may ilang damit na pinahiram ni Ana at ang lahat ng naipon nitong pera. Handa na siyang lisanin ang lungsod na nagbigay sa kanya ng pinakamatamis at pinakamasakit na mga alaala. Habang papalayo ang bus, tinitigan niya ang skyline ng Maynila mula sa bintanang basa ng hamog. Ang mga nagtataasang gusali ay parang mga puntod ng kanyang nakaraan. May mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon luha ng kalungkutan, iyon ay luha ng pamamaalam. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at humawak sa kanyang tiyan. Magsisimula tayo ulit, anak. Bulong niya sa kanyang isipan. Tayo lang dalawa. At ipapangako ko sa'yo, bubuuin ko ang isang mundo para sa'yo na walang sino man ang makakawasak. Sound of the bus engine and rain fades slowly. A brief moment of silence. Then, the sound shifts dramatically to the glamorous ambience of a high-profile awards night. Applause, murmurs of an international crowd, elegant classical music. Announcer's voice, male, formal, with a slight French accent. The competition was fierce, showcasing the best talents from around the globe. But one collection stood out for its breathtaking narrative, its flawless craftsmanship, and its profound emotional depth. Mesdames et messieurs, the winner of this year's Le Prix d'Or de la Joaillerie goes to the artist known simply as Celestina. Roaring applause. The elegant music swells. Sound of confident, high-heeled footsteps approaching a podium. Mula sa dilim ng backstage, isang babae ang lumabas patungo sa entablado sa Paris. Nakasuot siya ng isang itim na evening gown na yakap ang kanyang perpektong katawan.
Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun at sa kanyang leeg, suot niya ang isang kwintas na siya mismo ang gumawa, isang obra maestra na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ngunit ang pinakanakamamangha ay ang kanyang mukha. Wala na ang bakas ng takot at kalungkutan. Wala na ang babaeng nagmakaawa para sa pag-ibig. Sa kanyang paglalakad, mayroon siyang tindig ng isang reyna. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi humihingi ng permiso. Isang ngiting nagsasabing, nagtagumpay siya. Siya si Celestina Reyes. At ito pa lang ang simula. 5 taon. 5 taon na ang lumipas. Para kay Ricardo Rico de Villa, dapat sana ay sapat na ang 5 taon para tuluyang ibaon sa limot ang isang pagkakamali. Pero habang pinagmamasdan niya ang ilaw ng syudad mula sa bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng isang gusali sa BGC, pakiramdam niya ay kahapon lang nangyari ang lahat. Isang matalas na boses ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Rico, are you even listening to me? My supplementary card was declined. Can you believe the humiliation? Pumasok si Katrina sa kanyang opisina na parang isang bagyo. Ibinagsak ang 3 mamahaling shopping bags sa sahig. Ang kanyang mukha, na dati hinahangaan ni Rico, ay ngayon nakasimangot sa inis. Suot nito ang isang damit na mas mahal pa sa isang buwang sahod ng karaniwang empleyado. Ngunit ang ugali nito ay hindi mabibili ng pera. I transferred money to your account this morning, Kat. Sagot ni Rico. Hindi man lang ito nilingon. Itinuon niya ang pansin sa pag-ikot ng whiskey sa kanyang baso. Maybe you should learn how to check your balance before you shop. That's not the point, sigaw nito. The point is, your name is Ricardo de Villa. My card should be limitless. What will people say? Napapikit si Rico. What will people say? Iyon na lang palagi ang mahalaga kay Katrina. Ang sasabihin ng iba, ang tingin ng iba. Ito ang babaeng pinili niya. Ang babaeng bagay sa kanyang mundo. Isang perpektong palamuti. Pero ang mga palamuti, gaano man kaganda, ay walang kaluluwa. At sa paglipas ng mga taon, ang kinang ni Katrina ay unti-unti nang kumukupas sa kanyang paningin. At ang tanging nakikita na lang niya ay ang nakakabinging kahungkagan. I'm busy, Kat. We'll talk about this tomorrow. Sabi niya. Ang boses ay pagod na. Busy? O baka naman iniiwasan mo lang ako? Ever since that deal in Cebu fell through, you've been impossible to talk to. Hindi na sumagot si Rico. Totoo ang sinabi nito. Ang negosyo ng pamilya, ang De Villa Holdings, ay hindi na kasintatag ng dati. Ilang maling desisyon, ilang masamang pamumuhunan, at ang pundasyon na ipinagmamalaki ng kanyang ina ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Umirap si Katrina at padabog na kinuha ang kanyang mga pinamili. Fine, I'll just see you at home. Don't be too late. May party pa tayong pupuntahan. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, napabuntong hininga si Rico. Party, iyon ang buhay nila. Mga party, mga peking ngiti, mga usapang negosyo na nakabalot sa papuri. Nakakapagod. Sa hindi malamang dahilan, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa gallery, nilagpasan ang daan-daang litrato nila ni Katrina sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang mamahaling okasyon. Lahat ay planado, lahat ay nakapose, hanggang sa huminto ang kanyang daliri sa isang lumang folder. Isang folder na hindi niya sinasadyang hindi mabura. Ang litrato ay malabo. Kuha sa luma nilang kusina. Nakatalikod si Celestina, nagluluto, at lumingon ito sa kamera nang may maliit na ngiti sa labi at may konting harina sa kanyang pisngi. Simple, walang make-up, walang alahas. Ngunit ang nangiti nito ay totoo. Ang saya sa mga mata nito ay hindi nabibili. Celestina. Ang pangalan ay parang isang multo sa kanyang isipan. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Pagkatapos ng gabing iyon,
Para siyang bulang naglaho. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Kahit ang kaibigan niyang si Ana ay tikom ang bibig. Noong una, nakaramdam siya ng ginhawa, isang malinis na paghihiwalay. Ngayon, ang nararamdaman niya ay isang kakaibang kirot, isang panghihinayang na hindi niya kayang aminin. Kahit sa sarili niya, ginawa ko ang tama, sabi niya sa sarili. Isang kasinungalingan na paulit-ulit niyang sinasabi sa loob ng 5 taon. Para to sa kumpanya, sa pangalan ng pamilya. Pero habang tinititigan niya ang litrato, hindi niya maiwasang isipin. Masaya ba talaga siya? Isinara niya ang cellphone at binuksan ang telebisyon. Sa kanyang opisina, inilipat sa isang international news channel para malaman ang mga kaganapan sa merkado. Ngunit ang balita ay tungkol sa sining at kultura. A spectacular night in Paris as the mysterious jewelry designer known only as Celestina bags the prestigious Le Prix d'Or de la Joaillerie. Ang pangalan, Celestina. Napakunot ang noo ni Rico, isang kakaibang pagkakataon. At pagkatapos, ipinakita ng kamera ang babae sa entablado. Nabitiwan ni Rico ang kanyang baso. Ang tunog ng pagbagsak at pagbasag nito sa sahig ay halos hindi niya narinig. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa screen. Hindi maaari. Ang babae sa TV ay may parehong mukha, ngunit ibang-iba. Ang Celestina na kilala niya ay mahiyain, simple, laging nakayuko. Ang babaeng ito ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kumpiyansa. Ang kanyang ganda ay sopistikado at nakakasilaw. Bawat galaw niya ay may bigat, may kapangyarihan, parang isang reyna. The enigmatic designer, whose real identity remains a closely guarded secret, is known for her deeply personal and emotionally resonant pieces. Her winning collection titled Pag-ahon or The Ascent is said to be inspired by a journey of rising from brokenness. Napatayo si Rico, lumapit sa TV na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pag-ahon mula sa pagkasira. Siya ba ang sumira dito? Siya ba ang dahilan kung bakit nabuo ang isang obra maestra? Ang ideya ay sabay na nagbigay sa kanya ng pagmamalaki at matinding hiya. Agad niyang tinawagan ang kanyang sekretarya. Giselle, I need you to find everything you can about a jewelry designer named Celestina. Everything. I don't care how much it costs. Kinabukasan ang sagot na nakuha niya ay isang pader. Sir, she's like a ghost. Walang impormasyon tungkol sa nakaraan niya. Bago siya sumikat sa Europe, 3 taon na ang nakalipas. All records are sealed. It's like she was born 3 years ago. Isang multo. Ganun na lang ba kadali para sa kanya na burahin ang 3 taon ng pagsasama nila? Ang galit at pagkalito ay nag-away sa loob niya. Habang abala siya sa kanyang mga iniisip, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Mula ito sa mga organizer ng pinakamalaking jewelry exhibition sa Southeast Asia. Subject: Invitation. The Jewel of the Philippines Gala Night. Binuksan niya ito. Ito ay isang imbitasyon para sa kanya at kay Katrina. At sa pagbasa niya sa mga detalye, isang pangalan ang tumalon mula sa screen at sumampal sa kanya. Guest of honor and keynote speaker, the internationally acclaimed designer, making her much-awaited homecoming. Celestina, babalik siya. Babalik siya sa Maynila. Napaupo si Rico sa kanyang upuan. Ang imbitasyon ay nanginginig sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Takot? Pag-asa? Pagsisisi? Ang tanging alam niya ay kailangan niya siyang makita. Kailangan niyang malaman. Tumingin siya sa salamin sa kanyang opisina at nakita ang sariling refleksyon. Ang matagumpay na Ricardo de Villa. Ngunit sa likod ng mamahaling suit, nakita niya ang isang lalaking unti-unting nawawalan. Samantala, sa Ninoy Aquino International Airport, isang eroplano mula sa Paris ang kalalapag lang. Mula sa arrival gate, isang babae na nakasuot ng eleganteng coat at sunglasses ang lumabas. Sa kanyang tabi,
Hawak ang kanyang kamay ay isang batang lalaki na may edad 4 hanggang 5. Ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad at sa likod nila, tulak-tulak ang isang cart ng mga bagahe ay isang matangkad at misteryosong lalaki. Ang mga mata nito ay hindi inaalis sa babae at sa bata. Tila isang aninong laging nakabantay. Huminto si Celestina at huminga ng malalim. Tinatanggap ang pamilyar na hangin ng Pilipinas. Itinaas niya ang kanyang salamin sa mata. Pagkatapos ng 5 taon, nagbalik na siya. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at kapangyarihan. Ang mga nagkikislapang chandelier sa itaas ay tila mga bituin na ninakaw mula sa langit. Nagbibigay liwanag sa mga mukha ng pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa Pilipinas. Ito ang Jewel of the Philippines Gala Night. At ngayong gabi, lahat sila ay naghihintay sa pagdating ng iisang bituin. Sa isang tahimik na holding room, huling tiningnan ni Celestina ang kanyang refleksyon sa salamin. 5 taon. 5 taon ang inilaan niya para buuin ang babaeng nakikita niya ngayon. Ang babaeng hindi na yumuyuko. Ang babaeng hindi na humihingi ng tawad para sa kanyang pag-iral. Handa ka na? Isang malalim at mahinahong boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya at nakita si Gideon Lazaro na nakatayo sa may pinto. Napakakisig sa kanyang itim na tuxedo. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at suporta. Si Gideon, ang kanyang naging anino, ang kanyang naging pader sa loob ng huling 3 taon, ang misteryosong investor na naniwala sa kanyang talento nang walang pag-aalinlangan. Tumango si Celestina, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. I was born ready, Gio. Mabuti, sabi nito. Lumapit sa kanya at inilahad ang braso. Dahil nag-aabang na ang buong Maynila sa'yo. Inilagay ni Celestina ang kanyang kamay sa braso ni Gideon. Ang init nito ay nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas. Habang sabay silang naglalakad palabas, hindi niya maiwasang isipin ang huling engranding party na dinaluhan niya sa syudad na ito. Isang party na hindi para sa kanya. Isang party na hudyat ng kanyang pagkatapon. Ngayong gabi, iba na ang kwento. Pagbukas ng malaking pinto ng ballroom, lahat ng usapan ay huminto. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanilang direksyon. Para silang mga langgam na huminto sa paglalakad nang dumaan ang isang reyna. Naglakad si Celestina na may tindig at kumpiyansa. Ang kanyang emerald green na gown ay marahang sumasayad sa sahig. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat ngiti niya ay may kontrol. Ito ang kanyang maskara. Isang maskara ng tagumpay na binuo mula sa mga piraso ng kanyang durog na puso. At sa gitna ng dagat ng mga mukha, nakita niya sila. Nakatayo si Ricardo de Villa sa tabi ni Katrina Sandoval. Ang pagkabigla sa mukha ni Rico ay hindi maitatago. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na para bang nakakita siya ng isang multo. Isang multong mas maganda at mas buhay pa kaysa sa alaala. Si Katrina naman na nakasuot ng isang naglalakihang diamanteng kwintas ay napalitan ng inggit at pagbabanta ang ekspresyon. Ang kinang ng alahas niya ay tila kumupas sa harap ng natural na kinang ni Celestina. Nilagpasan sila ni Celestina na parang hindi sila nag-e-exist. Isang malamig na agos ng hangin ang tila dumaan sa pagitan nila. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong panlabas, ang puso niya ay tumitibok ng malakas. Huwag kang bibigay, sabi niya sa sarili. Hindi dito, hindi ngayon. Ngunit tila hindi iyon ang plano ng tadhana. Celeste, isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na minsan ay naging musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy isa na lang ingay. Huminto siya, ngunit hindi siya lumingon. Mr. De Villa, malamig na tugon niya. Hindi inaalis ang tingin sa unahan. Naramdaman niyang lumapit ito. I just wanted to say, congratulations. Nakakagulat.
Sa wakas ay humarap siya. Ang kanyang muka ay isang perpektong blangkong canvas. Salamat! May kailangan ka pa ba? Natigilan si Rico sa kanyang panlalamig. Tila hindi niya inaasahan ito. Gusto ko lang sanang mag-usap. Bago pa man makasagot si Celestina, nagsalita si Gideon. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa baywang ni Celestina bilang suporta. I'm sorry, but Miss Reyes has a very tight schedule tonight. Perhaps you can make an appointment through her assistant. Tiningnan ni Rico si Gideon mula ulo hanggang paa. And you are? Gideon Lazaro, sagot ni Celestina bago pa man makapagsalita si Gio. Ngumiti siya ng isang matamis, ngunit walang emosyong ngiti. Ang main investor ng Celestina Jewels at ang pinakamahalaga, ang taong unang naniwala na ang mga pagkakamali ay pwedeng maging pinakamahalagang yaman. Ang huling salita ay binitiwan niya ng may diin, isang direktang patama na tumagos sa puso ni Rico. Nakita niya itong namutla. Sa sandaling iyon, sumingit si Katrina na may hawak na 2 kopita ng red wine. Darling, sabi nito kay Rico, bago lumingon kay Celestina na may pekeng ngiti. Celestina, it's so good to see you again. You look different. At sa isang aksidenteng paggalaw, itinaob niya ang laman ng isang kopita sa braso at damit ni Celestina. Oh my God! I'm so sorry. Ang clumsy ko talaga. Ang lumang Celestina ay matataranta. Ang lumang Celestina ay iiyak sa kahihiyan. Ngunit ang bagong Celestina ay tiningnan lang ang pulang mantsa sa kanyang gown na parang isang langaw na dumapo. Bago pa man siya makakilos, kumuha na si Gideon ng isang malinis na table napkin. Accidents happen, sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng yelo. Tumingin siya ng diretso kay Katrina, lalo na kapag ang mga alahas ay mas malaki pa kaysa sa common sense. Hinawakan ni Gideon ang kamay ni Celestina at marahang pinunasan ang natapong alak. Ang pag-aalaga sa kilos nito ay isang matinding sampal kay Rico na nakatayo lang at walang ginawa. Tara na, bulong ni Gideon kay Celestina at iginiya siya palayo sa mag-asawa. Nang makarating sila sa backstage bilang paghahanda sa kanyang talumpati, doon lang huminga ng malalim si Celestina. Salamat, sabi niya kay Gideon. Lagi, sagot nito. Marahan pa ring pinupunasan nito ang natitirang mantsa sa kanyang kamay. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat ni Celestina ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente, isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Napatingin siya sa kanilang mga kamay at sa unang pagkakataon, pinayagan niya ang sarili na makaramdam ng isang bagong emosyon, isang kilig na hindi nagmumula sa sakit. Hindi nila namalayan. Mula sa isang siwang sa kurtina, nakatanaw si Rico. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Gideon kay Celestina. Nakita niya ang paraan ng pagtitiwala ni Celestina kay Gideon. Isang apoy ng pagseselos na mas matindi pa sa kanyang pagsisisi ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Nang tawagin na ang pangalan ni Celestina, humakbang siya papunta sa entablado. Ang lahat ng atensyon ay nasa kanya. Nagsalita siya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Marami ang nagtatanong kung saan ako kumukuha ng inspirasyon para sa aking mga disenyo. Ang sagot po ay simple, sa mga bagay na wasak. Tumingin siya sa direksyon ni Rico. Sabi nila, ang mga diamante ay nabubuo sa ilalim ng matinding pressure. Ang mga perlas ay nagsisimula na bilang isang butil ng buhangin na nakakairita. Ang pinakamagandang sining ay madalas na isinisilang mula sa pinakamatinding sakit. Kaya naman, ang aking koleksyon ay tinawag kong pag-ahon dahil ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat kapag buo ka, kundi sa kung paano mo paulit-ulit na binubuo ang iyong sarili mula sa mga durog na piraso.
Ang palakpakan ay malakas at matagal. Tagumpay. Iyon ang lasa sa kanyang bibig. Samantala, sa isang tahimik na sulok ng bulwagan, isang matandang lalaki na nakabarong ang lumapit sa isang babaeng nakamasid sa entablado ng may pagmamalaki at pagkamuhi. Si Doña Esmeralda de Villa. Doña Esmeralda, bati ng lalaki. Ako po si Attorney Lazarte, ang abogado ng yumaong si Doña Consuelo de Villa, ang tiyahin ng inyong asawa. Ano ang kailangan mo? Mataray na tanong ni Esmeralda. Nais ko lang pong ipaalam na sa susunod na linggo ay opisyal ng bubuksan ang kanyang huling habilin, sabi ng abogado. At may isang particular na probisyon doon na kailangan ninyong malaman sa lalong madaling panahon. Ito ay tungkol sa nag-iisang tagapagmana ng kanyang napakalaking yaman. Napakunot ang noo ni Doña Esmeralda. At sino naman iyon? Tumingin ang abogado sa entablado kung saan nakatayo si Celestina at tinatanggap ang mga papuri. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay seryoso at pinal. Ang tagapagmana, Doña Esmeralda, ay ang unang lehitimong anak ni Ginoong Ricardo de Villa at Ginang Celestina Reyes. Parang suntok sa sentido ang bawat salita ng abogado na paulit-ulit na umiikot sa isipan ni Ricardo. Ang unang lehitimong anak, kagagaling lang niya sa party. Ang lasa ng tagumpay ni Celestina ay mas mapait pa sa pinakamahal na alak na ininom niya. At ngayon, heto siya. Nakatitig sa kawalan sa kanyang penthouse habang si Katrina ay mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto. Walang kamalay-malay sa bombang sumabog sa pamilya de Villa. Ang kanyang telepono ay muling nag-vibrate. Pangalan ng kanyang ina ang nasa screen. Alam na niya kung tungkol saan ito. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Narinig mo na ang balita mula kay Attorney Lazarte. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila bakal. Walang bahid ng anumang emosyon maliban sa lamig. Opo, ma, sagot ni Rico. Hinihilot ang kanyang sentido. Sa opisina ng abogado, bukas, 9 a.m. sharp, huwag kang magsasama ng kahit sino, lalo na yang si Katrina. At ibinaba na nito ang telepono. Kinabukasan, sa loob ng maluwag at tahimik na conference room ni Attorney Lazarte, ang tensyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Doña Esmeralda ay nakaupo ng tuwid na tuwid. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang gawa sa bato. Si Rico naman ay hindi mapakali. Ang kanyang mamahaling sapatos ay paulit-ulit na tumatapik sa sahig. Gaya ng aking nabanggit kagabi, panimula ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Ang huling habilin ni Doña Consuelo ay may isang napakalinaw na kondisyon. Binuklat nito ang isang makapal na dokumento. Ipinapamana niya ang lahat ng kanyang shares sa De Villa Holdings, mga ari-arian sa iba't ibang bansa, at ang laman ng kanyang mga trust funds na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso sa iisang tagapagmana. Huminga ng malalim ang abogado at binasa ang eksaktong nakasulat sa unang lehitimong anak na isisilang ni na Ginoong Ricardo de Villa at ng kanyang asawa, si Ginang Celestina Reyes de Villa. Katahimikan, parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Si Rico ay napasandal sa kanyang upuan, tila nawalan ng hangin. Si Doña Esmeralda naman ay napapikit ng mariin. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. May isa pang kondisyon, pagpapatuloy ng abogado, hindi alintana ang reaksyon nilang mag-ina. Ang mana ay mananatili sa isang trust fund na pamamahalaan ng aking opisina hanggang sa tumuntong ng 21 anyos ang bata. Gayunpaman, ang legal guardian ng bata ay may karapatang gamitin ang interes ng pondo para sa lahat ng pangangailangan nito: edukasyon, kalusugan, at pamumuhay. Panam
Parang gumuho ang mundo ni Rico. Ang gabing pinalayas niya si Celestina. Ang mga salitang binitiwan niya. Isang pagkakamali. Ang pagkakamaling iyon. Ang pagkakamaling iyon pala ang magliligtas sa kanilang buong angkan. Ang De Villa Holdings ay unti-unting nalulugi at ang mana ni Tia Consuelo ang kanilang huling pag-asa. Isang pag-asang isinuka niya 5 taon na ang nakalipas. Nang makalabas sila sa gusali at makasakay sa sasakyan, doon sumabog ang kanyang ina. "Bobo!" Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Napakatanga mo, Ricardo. Kung hindi ka lang sana nagpadala diyan sa ambisyosang Katrina na. Yan. Kung naghintay ka lang sana, atin na sana ang lahat ng iyon. Ako pa talaga ang sinisisi ninyo." Ganting sigaw ni Rico habang mabilis na nagmamaneho palayo. "Kayo ang nagtulak sa akin. Kayo ang nagsabi na hindi siya karapat-dapat. Kayo ang nagplano ng lahat para makapasok si Katrina sa buhay ko dahil sa negosyo ng pamilya niya. Ginawa ko yon para sa kapakanan mo, para sa pamilya. Hindi, ginawa ninyo yon para sa sarili ninyo." Sagot ni Rico, ang matagal ng sama ng loob ay lumabas na. "At ngayon, dahil sa mga desisyon ninyo, pare-pareho tayong bagsak." Natahimik sila pareho. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mabibigat na paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit mas nakakatakot. "May anak siya. Nakita ko kagabi sa party. May kasama siyang batang lalaki." Tumango si Rico. Ang pangalan niya ay Leo. "Kung gayon, simple lang ang solusyon," sabi ng kanyang ina. Lumingon ito sa kanya at nakita ni Rico ang isang determinasyon sa mga mata nito na nagpanginig sa kanya. "Kailangan nating makuha ang bata." Nawala ang pagsisisi sa puso ni Rico. Nawala ang panghihinayang. Ang natira ay ang isang damdaming mas malakas. Ang desperasyon, ang pagkagahaman, ang bata, ang anak niya, ang susi sa kanilang kaligtasan. Pag-uwi sa kanyang opisina, ipinag-utos niya sa kanyang private investigator ang isang bagay. Alamin ang lahat tungkol kay Leon Reyes, ang kanyang paaralan, ang kanyang mga hilig, ang kanyang schedule. Sa loob lamang ng ilang oras, nasa email na niya ang lahat. Isang mamahaling international school sa Taguig. Kinabukasan, nagpunta siya doon. Mula sa loob ng kanyang kotse na may tinted na bintana, pinanood niya ang mga batang nagsisilabasan at nakita niya ito. Si Leo. Kamukhang kamukha niya noong bata siya, ngunit ang mga mata nito at ang ngiti, iyon ay purong Celestina. Masaya ang bata. Tumatakbo palapit sa ina nito na nag-aabang sa labas. Niyakap ni Celestina ang anak at sa sandaling iyon, nakaramdam si Rico ng isang bagay na hindi niya inaasahan, isang matinding inggit. Ang eksenang iyon, dapat ay para sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng kotse at naglakad palapit. Ang puso niya ay kumakabog. "Celeste!" Tawag niya. Lumingon si Celestina at ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na naglaho nang makita siya. Hinila niya ang anak sa kanyang likuran na parang isang leon ang poprotekta sa kanyang supling. "Anong ginagawa mo dito, Rico?" Tanong nito. Ang boses ay matigas. "Gusto ko lang makita ang anak ko," sabi ni Rico. Sinubukang gawing malumanay ang kanyang boses. "Wala kang anak dito." "Leo ang pangalan niya, hindi ba?" Lumuhod si Rico para maging kapantay ng bata. "Hi Leo, ako ang..." Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang anino ang tumabon sa kanya. Isang matangkad na figura ang humarang sa pagitan niya at ng mag-ina, si Gideon Lazaro. "May problema ba dito, Celeste?" Tanong ni Gideon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng masama kay Rico. "Umalis ka na, Rico," sabi ni Celestina. "Karapatan kong makita ang anak ko." Giit ni Rico, tumatayo. "Ang karapatan, Mr. De Villa,
ay ibinibigay sa mga taong karapat-dapat. Malamig na tugon ni Gideon. Hinawakan nito ang kamay ni Leo. Lumayo ka sa kanila. Tinalikuran siya ng tatlo. Naglakad sila palayo na parang isang tunay na pamilya. At si Rico, naiwang mag-isa sa gitna ng daan, puno ng galit at kahihiyan. Pagbalik sa kanyang opisina, ang desperasyon niya ay naging isang malamig at matigas na desisyon. Tinawagan niya ang pinakamagaling na abogado ng kanilang kumpanya. Ihanda mo lahat ng kailangan. Utos niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Idedemanda ko si Celestina Reyes, kukunin ko ang full custody ng anak ko. Maya-maya pa nasa harap na niya ang mga dokumento. Isang kaso na nagsasabing si Celestina ay isang unfit mother, isang ina na walang permanenteng tirahan sa Pilipinas, isang babae na may kaduda-dudang pamumuhay dahil sa relasyon nito sa isang lalaking hindi naman nito asawa. Lahat ng kasinungalingan ay naroon, nakalimbag sa itim at puti. Hawak ang folder na naglalaman ng deklarasyon ng digmaan, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ito na ang huling baraha. Ang pinakamasakit, ang pinakamadumi, pero wala na siyang pakialam. Unfit mother. Ang dalawang salitang yon ay tila mga pako na ibinaon sa puso ni Celestina. Hawak niya ang makapal na dokumentong iniabot sa kanya ng isang courier kaninang umaga. Isang petisyon para sa custody. Ang bawat pahina ay puno ng mga kasinungalingan. Bawat parirala ay dinisenyo para sirain ang kanyang pagkatao. Isang ina na walang permanenteng tirahan sa Pilipinas. May kaduda-dudang pamumuhay at relasyon sa isang lalaking hindi nito asawa. Inilalayo ang bata sa kanyang ama para sa pansariling pinansyal na interes. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ito na ba ang sagot ni Rico sa kanyang pagbabalik? Isang deklarasyon ng digmaan na ang gagamiting sandata ay ang kanilang sariling anak? Ang sakit ay pamilyar. Ang parehong sakit na naramdaman niya 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, may kasama na itong umaapoy na galit. Celeste? Ang boses ni Gideon ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatayo ito sa may pinto ng kanyang hotel suite. May dalang 2 tasa ng kape. Nakita nito ang papel sa kanyang mga kamay at ang itsura ng kanyang mukha. Agad nitong ibinaba ang mga tasa at lumapit. Anong nangyari? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Walang salitang iniabot ni Celestina ang mga dokumento. Habang binabasa ni Gideon ang mga ito, nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pag-aalala, naging pagkalito, at sa huli, naging isang malamig na galit. Walang hiya siya, mahinang sabi ni Gideon. Ang kanyang panga ay nagtiim. Hindi siya mananalo, hindi ako papayag. Paano, Gio? Basag na tanong ni Celestina. Ang kanyang tapang ay unti-unting nauubos. Mayaman sila, makapangyarihan sila. Kaya nilang baluktutin ang katotohanan. Kaya nilang bilhin ang lahat. Lumapit si Gideon sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang pangako. Hindi nila kayang bilhin ang katotohanan at lalong hindi nila kayang bilhin ang hustisya. Nandito ako, Celeste. Hindi kita iiwan. Lalabanan natin sila ng sabay. Sa mga sandaling iyon, si Gideon ang kanyang naging kanlungan. Ang kanyang lakas. Sa gitna ng bagyo ito ang kanyang pader. Tumango siya, hinayaan ang sarili na maniwala sa mga salita nito. Kinagabihan, pagkatapos nilang magpulong kasama ang isang abogado na inirekomenda ni Gideon, sinubukan ni Celestina na maging normal para sa kanyang anak. Naglaro sila, nagbasa ng libro, at nang sa wakas ay nakatulog na si Leo sa kanyang mga bisig. Dahan-dahan niya itong inihiga sa kama. Hinalikan niya ito sa noo. Ipinapangakong walang sino man ang makakakuha dito mula sa kanya. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Gideon sa sala,
Nakatayo sa may bintana at may kausap sa telepono. Balak sana niyang pumasok sa kusina para uminom ng tubig, ngunit isang linya mula sa usapan nito ang nagpatigil sa kanya. Hindi, kailangan nating mag-ingat, sabi ni Gideon sa kausap nito. Ang kanyang boses ay seryoso at mababa. Malapit na. Matapos ang 5 taon, malapit ko nang makuha ang hustisya para sa kamatayan niya. Kamatayan? Napatigil si Celestina, nagtago sa dilim ng pasilyo. Oo, pagpapatuloy ni Gideon. Ang kaso ni Celeste ang magiging huling pako sa kanilang kabaong. Sa oras na bumagsak ang kanilang reputasyon dahil sa custody case, doon natin ilalabas ang lahat ng ebidensya. Dapat magbayad ang korporasyon ng De Villa. Ang paghihiganti na ito ay para kay Eliza. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng yelo na tumusok sa kanyang dibdib, paghihiganti. Gamitin ang kaso ni Celeste. Eliza, parang gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang pader na kanyang sinasandalan ay biglang nagkaroon ng mga lamat. Sino si Eliza? Ginagamit lang ba siya ni Gideon? Ang lahat ba ng tulong nito, ang lahat ng kabaitan, ay parte lang ng isang mas malaking plano? Isang plano na wala siyang kaalam-alam. Nang matapos ang tawag, pumasok si Celestina sa kusina. Nagkukunwaring walang narinig. Kumuha siya ng isang baso ng tubig, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos mabitawan niya ito. Okay ka lang? Tanong ni Gideon mula sa kanyang likuran. Humarap si Celestina, sinubukang ngumiti. Oo, pagod lang siguro. Ngunit sa mga mata niya, alam ni Gideon na may nagbago. Kinabukasan, hindi na niya natiis ang mga tanong sa kanyang isipan. Habang si Gideon ay nasa isang business meeting at si Leo ay nasa paaralan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya. Nagpunta siya sa condo unit ni Gideon na binigyan siya ng access card para sa mga emergency. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang binubuksan niya ang pinto. Pakiramdam niya ay isang magnanakaw, isang traidor. Ngunit kailangan niyang malaman ang totoo. Nagpunta siya sa home office nito. Malinis at organisado ang lahat. Ngunit sa isang nakalock na drawer na nagawa niyang buksan gamit ang isang paperclip na natutunan niya sa mga pelikula, natagpuan niya ang isang manipis na folder. Ang pangalan sa labas, Eliza Santos. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob ay mga lumang clippings ng balita. Tragic accident at the Villa Prime Tower construction site. 1 engineer dead. Nakita niya ang litrato ng biktima. Isang magandang babae na may mahabang buhok at matamis na ngiti. Si Eliza Santos. At sa ilalim ng artikulo, may isa pang litrato. Isang mas batang Gideon. Umiiyak habang inaalo ng isang kasamahan. Ang caption, Gideon Lazaro, the victim's fiancé. Fiancé. Patuloy siyang nagbasa. Ang opisyal na ulat ay nagsasabing human error sa panig ni Eliza, ngunit may mga kalakip na dokumento sa folder, mga testimonya ng mga manggagawa na binayaran para manahimik, mga report mula sa isang independent engineer na nagsasabing substandard ang mga materyales na ginamit ng De Villa Holdings para makatipid. Lahat ay itinago. Lahat ay ibinaon sa limot. Ang huling bagay sa folder ay isang litratong kupas na. Si Gideon at si Eliza magkayakap, parehong nakangiti ng napakatamis. Sa likod nito, may sulat kamay. Hanggang sa dulo, mahal ko, makukuha rin natin ang hustisya. Isinara ni Celestina ang folder. Ang galit at pagdududa ay napalitan ng isang malalim na sakit. Hindi lang pala siya. Hindi lang pala ang puso niya ang winasak ng mga De Villa. Nang gabing iyon, pagbalik ni Gideon sa kanyang hotel suite, inabangan siya ni Celestina. Hindi siya nagsalita. Inilapag lang niya ang folder ni Eliza Santos sa ibabaw ng coffee table. Nakita ni Gideon ang folder at ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Celestina.
Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Celeste, I can explain. Ipaliwanag ang alin, Gio? Putol ni Celestina. Ang kanyang boses ay malamig at basag. Na ginagamit mo lang ako, na ang pagtulong mo sa akin ay paraan lang para makapaghiganti ka sa kanila, para sa nobya mo. Hindi siya makatingin ng diretso dito. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ginagamit mo lang ba ako at ang anak ko bilang pain para sa laro mo? Tanong niya. Ang mga luha ay nagsimula nang bumagsak. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Gideon. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon, sakit, pagsisisi at isang bagay na hindi pa nakikita ni Celestina dati. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Walang pagtatangkang magsinungaling. Walang pagtatangkang itanggi. Oo, sagot nito. Ang bawat salita ay mabigat. Oo, nagsimula ako sa paghihiganti. Huminto ito, huminga ng malalim, at idinugtong ang mga salitang yumanig sa buong pagkatao ni Celestina. Pero iba na ngayon. Iba na ngayon. Ang mga salitang yon ay nanatiling nakalutang sa hangin, mas mabigat pa sa katahimikang namamagitan sa kanila. Tinitigan ni Celestina si Gideon, naghahanap ng kahit anong bahid ng kasinungalingan sa mga mata nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay isang malalim na kalungkutan at isang nakakaawang sinseridad. Paano naging iba? Tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, pinaghalong galit at sakit. Ang buong pundasyon ng tiwala ko sa'yo, nakatayo pala sa ibabaw ng kasinungalingan. Huminga ng malalim si Gideon na tila naghahanda para sa isang mahabang pag-amin. Naglakad siya papunta sa bintana, tinalikuran si Celestina at nagsimulang magkwento. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Si Eliza, siya ang aking mundo. Panimula niya. Ang alaala ay nagdulot ng isang nakikitang sakit sa kanyang tindig. Kami ay magkasama mula pa noong kolehiyo. Mga pangarap namin, simple lang. Magpakasal, bumuo ng pamilya. Pareho kaming engineer. Nakuha namin pareho ang aming unang malaking proyekto sa Davila Holdings. Isang flashback ang malinaw na nabuo sa isipan ni Gideon. Isang masayang montage ng dalawang nagmamahalan. Siya at si Eliza, nakasuot ng hard hat sa isang construction site. Nagtatawanan habang pinag-aaralan ang mga blueprint. Isang eksena sa isang simpleng restaurant kung saan inilabas niya ang isang singsing at lumuhod. Ang oo ni Eliza ay kasabay ng mga luhang puno ng saya. Sila ay nasa tuktok ng mundo. Pero ang Davila Holdings, pagpapatuloy ni Gideon, ang kanyang boses ay nagdilim, ay mas inuna ang tubo kaysa sa buhay ng mga tao. Nag-cut sila ng corners, gumamit ng substandard na materyales. Si Eliza ang unang nakadiskubre. Sinubukan niyang i-report. Tinakot siya. Sinabihang manahimik. Pero matapang si Eliza, hindi siya natakot. Ang masayang alaala ay napalitan ng isang madilim at magulong eksena. Isang maulang hapon sa construction site. Ang tunog ng pagguho ng bakal at semento. Mga sigawan. Ang huling nakita ni Gideon ay ang takot sa mga mata ni Eliza bago ito natabunan ng mga debris. Ang kanyang mundo ay gumuho kasama ng gusaling iyon. Ang opisyal na imbestigasyon ay kasinungalingan. Sabi ni Gideon, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na. Sinisi nila si Eliza. Human error daw. Binayaran nila ang lahat para manahimik, mula sa pinakamaliit na trabahador hanggang sa mga opisyal ng gobyerno. Ang pangalan ni Eliza ay dinungisan para maprotektahan ang pangalan ng mga Davila. Humarap siya kay Celestina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi dumadaloy. Sa loob ng 5 taon, iyon ang naging misyon ko. Ang linisin ang pangalan niya, ang ilabas ang katotohanan. Sinubukan kong labanan sila sa legal na paraan, pero napaka-imposible. Kaya nag-ipon ako ng pera.
Nagtayo ng sarili kong kumpanya at naghintay ng tamang pagkakataon para pabagsakin sila mula sa loob. At ako, sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay basag. Ako ang iyong tamang pagkakataon. Oo, pag-amin ni Gideon, ang salita ay masakit para sa kanilang dalawa. Nang malaman ko ang kwento mo, na ikaw ang asawa ni Ricardo de Villa, nakita ko ang isang pinto. Isang paraan para makalapit sa kanila. Noong una, iyon lang talaga ang plano ko. Ang tulungan ka para matulungan ko ang sarili kong misyon. Lumapit siya kay Celestina. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Pero habang tumatagal, habang nakikilala kita, habang nakikita ko kung gaano ka katatag, kung gaano ka kabuting ina kay Leo, nagbago ang lahat, Celeste. Ang paghihiganti na dati isang malaking apoy sa puso ko, unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas totoo. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Nagsimula akong mag-alala para sa'yo, hindi para sa plano ko. Nagsimula akong matuwa sa mga ngiti mo, hindi sa mga hakbang na papalapit sa pagbagsak nila. Nagsimula akong mahalin ka, Celeste. At ang pagmamahal na yon ang nagpagaling sa sugat na iniwan ni Eliza. Natigilan si Celestina. Ang pag-amin ay hindi niya inaasahan. Ang lahat ng galit sa kanyang puso ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malalim na awa at pagkalito. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, si Katrina Sandoval ay nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror, tinititigan ang kanyang refleksyon. Mula nang bumalik si Celestina, naramdaman niyang nagbago ang lahat. Si Rico ay palaging wala, laging may iniisip. Ang mga credit card niya ay may limit na, at ang tingin sa kanya ng mga kaibigan niya sa alta sosyedad ay may halong panghuhusga. Alam niyang siya ang susunod na itatapon kapag nakuha na ng mga Divila ang gusto nila. Hindi siya papayag. Kung babagsak siya, isasama niya ang lahat. May kinuha siyang isang lumang USB mula sa kanyang drawer ng alahas. Isang bagay na matagal na niyang itinatago. Noong siya pa ang sekretarya ni Rico, sa ngalan ng pag-ibig, kinopya niya ang halos lahat ng mahahalagang files mula sa computer nito bilang isang alas laban sa hinaharap. Kasama doon ang mga blueprint at mga email tungkol sa proyektong ikinamatay ni Eliza Santos. At higit pa doon, mga naunang disenyo ni Celestina, mga sketch na iniwan nito sa lumang bahay nila na itinago ni Katrina bilang souvenir. Tinawagan niya ang pinakamalaking kalaban ni Celestina sa industriya, isang designer na matagal nang naiinggit sa tagumpay nito. "Hello, Miss Valderrama?" sabi ni Katrina sa telepono. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng lason. "I think I have something that might interest you. Something that could prove na ang sikat na si Celestina ay hindi naman talaga orihinal." Habang si Celestina ay gulong-gulo pa rin sa kanyang mga nararamdaman, hindi niya alam kung dapat ba niyang pagkatiwalaan muli si Gideon. Ang puso niya ay nagsasabing totoo ang sinasabi nito. Ngunit ang isip niya, na nasanay na sa katrayduran, ay puno ng pag-aalinlangan. "Hindi ko alam, Gio," sabi niya sa wakas, umiiling. "Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko." Bago pa man makasagot si Gideon, tumunog ang telepono ni Celestina. Isang tawag mula sa kanyang abogado. "Celeste," sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay apurado. May malaking problema. Isang malaking online magazine ang naglabas ng isang article. May mga larawan ng mga lumang sketch. Inaakusahan kanila ng plagiarism. Nanlaki ang mga mata ni Celestina. Ang kanyang pinakamasamang bangungot. Ang isang akusasyon na kayang pumatay sa karera ng sinumang designer. Hindi lang yan. Pagpapatuloy ng abogado. Gagamitin ito ng kampo ni De Villa sa korte bukas. Sasabihin nilang ito ay patunay ng iyong deceptive character at moral unfitness para maging isang ina.
Ang tawag ay natapos. Si Celestina ay napaupo, tila nawalan ng lahat ng lakas. Ang dalawang digmaang kinakaharap niya, ang laban para sa kanyang anak at ang laban para sa kanyang karera, ay biglang nagsanib sa isang malaking alon na handa siyang lunurin. Tumingin siya kay Gideon, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nagsisimula na, bulong niya, ang pagsira nila sa akin. Miss Reyes, totoo po ba ang mga akusasyon ng plagiarism? Celestina, may komento po ba kayo sa kasong isinampa ng dati ninyong asawa? Sino po si Gideon Lazaro sa buhay ninyo? Totoo po bang hindi karapat-dapat na ina? Ang bawat tanong ay parang isang bato na ipinupukol kay Celestina. Nakatayo siya sa labas ng korte, pinalilibutan ng media. Ang mga flash ng kamera ay nakakasilaw. Ang mga mikropono ay nakatutok sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi, si Gideon at ang kanilang abogado ay pilit siyang ini-escort papasok na parang mga sundalong sumusuong sa isang digmaan. Pakiramdam ni Celestina ay hinuhubaran siya sa harap ng buong mundo. Ang pribadong sakit na matagal niyang kinimkim ay ngayoy isang pampublikong sirko. Sa loob ng korte, mas masahol pa ang pakiramdam. Ginamit ng abogado ni Rico ang article tungkol sa plagiarism bilang pangunahing ebidensya. Ipininta nila si Celestina bilang isang manloloko, isang oportunista na handang gumawa ng lahat para sa pera at kasikatan. Isang babaeng kayang magnakaw ng gawa ng iba. Sabi ng abogado ni Rico sa kanyang pambungad na salita habang nakaturo kay Celestina, ay siya ring babaeng kayang magnakaw ng karapatan ng isang ama na makasama ang kanyang anak. Napakuyom si Celestina ng kanyang mga kamao sa ilalim ng lamesa. Ang bawat salita ay isang lason. Ang pinakamasakit ay ang makita si Rico sa kabilang panig, nakaupo sa tabi ng kanyang ina, walang emosyon, na para bang hindi siya nito kilala, na para bang ang 5 taon na pinagsamahan nila ay walang halaga. Nang siya na ang tinawag sa witness stand, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Sinubukan niyang maging matatag, ngunit ang mga tanong ng abogado ni Rico ay walang awa. Ginang Reyes, maaari niyo bang kumpirmahin kung sa inyo ang mga sketch na ito? Tanong nito, ipinapakita ang mga larawan mula sa article. Opo, mahinang sagot ni Celestina. Mga preliminary sketch ko po yan. At maaari niyo bang ipaliwanag kung bakit ang mga disenyong ito ay halos magkapareho sa koleksyon na inilabas ni Miss Valderrama 2 taon na ang nakalipas? Dahil ninakaw po ang mga yan, sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Naiwan po ang mga yan sa dati naming bahay. Ninakaw? O baka naman ibinenta, Ginang Reyes? Mabilis na banat ng abogado. Baka naman kailangan ninyo ng pera noon at ngayon ay gusto ninyong angkinin ang isang disenyong sumikat na? Objection, Your Honor. Speculation. Sigaw ng abogado ni Celestina. Sustained! Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang duda ay naitanim na sa isipan ng hukom. Ang gabi ay mas naging isang impyerno. Pag-uwi nila sa hotel, ang pangalan niya ay nasa lahat ng balita. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng social media, kasama ng mga salitang plagiarist, fake, gold digger, at unfit mother. Ang mga sponsors ng kanyang brand ay nagsimulang tumawag sa kanyang mga ahente, nagbabantang i-pull out ang kanilang suporta. Ang mundong pinaghirapan niyang buuin sa loob ng 5 taon ay gumuho sa loob lamang ng isang araw. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Gideon na aluin siya. Huwag kang maniwala sa kanila. Celeste, kasinungalingan lang ang lahat ng niya. Ngunit ang tiwala ni Celestina ay basag na. Tumingin siya kay Gideon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at sakit. Paano pa ako maniniwala sa iyo, Gio? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang buhay. Ang buong relasyon natin ay nagsimula sa isang kasinungalingan.
Paano ko malalaman na hindi rin ito isang malaking pagkukunwari? Hindi totoo yan. Giit ni Gideon, nasasaktan sa kanyang mga salita. Mahal kita, Celeste. Maniwala ka. Pagmamahal. Mapaklang tumawa si Celestina. Ang huling nagsabi sa akin yan ay iniwan ako sa gitna ng gabi habang nagdadalang tawa ko. Patawarin mo ako kung hindi na ako basta-basta naniniwala sa salitang yan. Itinulak niya si Gideon palayo. Umalis ka muna. Pakiusap. Kailangan kong mapag-isa. Walang nagawa si Gideon, kundi ang umalis. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Iniwan niya si Celestina sa gitna ng sala, napapaligiran ng katahimikan na mas maingay pa sa sigawan ng media kanina. Naupo si Celestina sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa simula. Ang babaeng walang-wala, iniwan at sinaktan. Lahat ng kanyang ipinaglaban, lahat ng kanyang itinayo. Para saan pa? Nang biglang bumukas ang pinto. Hindi si Gideon, si Doña Esmeralda de Villa. Paano ka nakapasok dito? Gulat na tanong ni Celestina. May mga bagay na nabibili ng pera, hiha, sabi ng matanda. Umupo sa isang silya na para bang pag-aari niya ang lugar. Tiningnan niya si Celestina na may halong awa at pagtatagumpay. Nakita mo na, ito ang mundo namin. Isang mundo na hindi mo kayang labanan. Anong kailangan ninyo? Nandito ako para mag-alok ng isang kasunduan, sabi ni Doña Esmeralda, diretsyong nakatingin sa kanya. Nakikita kong pagod ka na. Hirap ka na. Itigil mo na ang kahibangang ito. Ibigay mo sa amin ang bata. Napatayo si Celestina. Hindi. Kailanman. Makinig ka. Pagpapatuloy ng matanda. Hindi natinag. Ibibigay mo sa amin si Leo. Palalakihin namin siya bilang isang tunay na Divilla. Bibigyan ng buhay na hindi mo kayang ibigay. At bilang kapalit, aayusin namin ang lahat. Ang kaso ng plagiarism, pababagsakin namin. Ang media, patatahimikin namin. Ang mga sponsors mo, babalik. Ibibigay namin sa'yo pabalik ang iyong karera. Ang iyong pangalan. Ang kailangan mo lang gawin ay lumayo at huwag nang lumingon pa. Ang alok ay demonyo. Isang laso na nakabalot sa ginto. Ipagpalit ang kanyang anak para sa kanyang mga pangarap. Ang anak ko ay hindi negosyo, sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kung gayon, maghanda ka. Tumayo si Doña Esmeralda. Dahil sisirain namin hindi lang ang iyong karera, kundi ang iyong buong pagkatao, hanggang sa wala nang matira sa'yo, hanggang sa ikaw na mismo ang magmakaawa na kunin na namin ang bata dahil hindi mo na siya kayang buhayin. Naglakad ito palabas. Bago isara ang pinto, huli itong nagsalita. Pag-isipan mo, Celestina, ang kinabukasan ng anak mo o ang iyong pride? Naiwan si Celestina na mag-isa. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na dati simbolo ng pag-asa, ngunit ngayoy tila mga matang mapanghusga. Pakiramdam niya, natalo na siya. All is lost. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono, isang unknown number, nag-aalangan siyang sagutin. Hello? Sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Ang boses na huli niyang narinig noong gabing yon sa korte, ang boses na puno ng pag-aalala at pagsisisi, ang boses ni Gideon. Celeste, sabi nito, ang kanyang boses ay apurado at may halong pag-asa. Huwag kang bibitiw, huwag kang susuko, may nahanap ako. Ano? May ebidensya ako, sabi ni Gideon. Isang ebidensya na magbabago sa lahat. Maniwala ka sa akin, Celeste. Pakiusap. Huling beses na. Nakaupo si Ricardo sa tabi ng kanyang ina, pinipilit na maging kalmado. Ito na ang araw ng paghuhukom, ang araw na tuluyan na nilang dudurugin si Celestina. Ngunit sa ilalim ng kanyang mamahaling suit,
Sa likod ng kanyang walang emosyong maskara, isang digmaan ang nangyayari sa loob niya. Ang imahe ni Celestina kahapon sa korte, pagod, nasasaktan, ngunit hindi sumusuko, ay bumabalik-balik sa kanyang isipan. May isang bahagi sa kanya na gustong tumayo, hilahin ito palayo sa lahat, at humingi ng tawad. Ngunit ang bahaging iyon ay matagal nang nalunod sa utos ng kanyang ina at sa laso ng kanyang sariling pagkagahaman. Ayusin mo ang iyong kurbata, bulong ni Doña Esmeralda. Hindi man lang siya tinitingnan. Kailangan mong magmukhang isang responsableng ama. Isang responsableng ama, napakasalungat. Nagsimula ang sesyon. Ang unang bahagi ay ang pagpapatuloy ng kaso ng plagiarism. Ipinatawag ng abogado ni Celestina ang isang hindi inaasahang testigo, si Miss Valderrama, ang designer na di umano'y ninakawan niya ng disenyo. Nagulat ang lahat, lalo na si Rico. Ngunit mas nagulat siya sa testimonya nito. Aminado po ako, sabi ni Miss Valderrama sa witness stand, na ang mga sketch na ipinakita sa akin ay kamukhang-kamukha ng aking koleksyon. Ngunit, huminto ito. Ang mga sketch na yon ay ibinigay sa akin. Hindi ko po alam kung saan nanggaling. Ang nagbigay sa akin ay isang babaeng nagngangalang Katrina Sandoval. Parang bombang sumabog ang pangalan ni Katrina sa loob ng korte. Lumingon si Rico sa kanyang ina, nananatiling kalmado, ngunit nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Ipinakita ng abogado ni Celestina ang mga text messages at bank records na nagpapatunay ng transaksyon sa pagitan ni Katrina at ni Miss Valderrama. Ang plano ni Katrina ay nabunyag. Ang kaso ng plagiarism ay gumuho, ngunit hindi pa doon natapos. Biglang pumasok sa korte si Gideon Lazaro, hindi bilang manonood, kundi bilang ang susunod na magsasalita. Mayroon lang po kaming nais ibahagi sa publiko bago namin ituloy ang kasong ito, sabi ng abogado ni Celestina. Isang malaking screen ang ibinaba sa gitna ng korte. Isang press conference ang kasalukuyang nangyayari, pinangungunahan ni Ginoong Gideon Lazaro. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Gideon, nakatayo sa harap ng daan-daang miyembro ng media. Sa kanyang likod ay isang malaking larawan, ang larawan ni Eliza Santos. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula ni Gideon. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Nandito po ako ngayon para linisin ang pangalan ng isang taong matagal nang pinatahimik at para ilantad ang katotohanang matagal nang itinatago ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansang ito. Sinimulan ni Gideon na ilahad ang lahat. Ang mga substandard na materyales, ang mga testimonya ng mga binayarang testigo, ang mga pekeng dokumento, ang cover-up. Bawat salita niya ay suportado ng isang dokumentong ipinapakita sa screen. Ang De Villa Holdings ay hindi lang napatunayang pabaya. Sila ay mga kriminal. Sa loob ng korte, lahat ay nakatingin sa screen, pagkatapos ay kay Doña Esmeralda. Ang kanyang mukhang bato ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Ito ay paninira lamang, sabi ni Doña Esmeralda sa kanyang abogado. Ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Si Rico naman ay parang nabuhusan ng malamig na tubig. Naalala niya ang proyektong yon. Naalala niya ang mga pag-uusap sa boardroom, ang pagtutol ng ilang engineer, ang pagwawalang bahala ng kanyang ama, at ng board. Alam niyang totoo ang lahat ng sinasabi ni Gideon. Naging bahagi sila ng isang malagim na kasinungalingan. Pagkatapos ng press con, ang stock market ticker ay ipinakita sa screen. Ang presyo ng shares ng De Villa Holdings, DVH, ay bumabagsak ng napakabilis. Sa loob lamang ng ilang minuto, nawalan sila ng bilyon-bilyon. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Bumalik ang atensyon ng korte sa kaso. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, sino ang maniniwala sa isang pamilyang napatunayang sinungaling at kriminal? Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ng abogado ni Celestina si Ricardo De Villa sa witness stand.
Walang nagawa si Rico, kundi ang tumayo at maglakad papunta doon. Pag-upo niya, ang unang tanong sa kanya ay, simple lang, "Ginoong De Villa, mahal niyo po ba ang inyong anak?" Napatingin si Rico kay Celestina. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit mayroon na ring lakas. Tumingin siya sa kanyang ina na tinitingnan siya ng masama, isang tingin na naguutos na sumunod siya sa plano. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Rico ang nabali. Ang pagkagahaman, ang takot sa kanyang ina, ang pride, lahat ay nawala. Ang natira ay ang imahe ng isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya, tumatawa habang yakap ng ina nito. Isang batang hindi niya kilala, isang kaligayahang hindi niya mararaniya. "Ginoong De Villa?" Ulit ng abogado. Huminga ng malalim si Rico. "Opo," sagot niya. Ang kanyang boses ay basag. "Mahal ko siya." "Kung gayon, bakit niyo po ginagawa ito? Bakit niyo po sinusubukang kunin siya mula sa kanyang ina?" Tumingin si Rico sa hukom, pagkatapos ay sa mga manonood at sa huli, sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, sasalungatin niya ito. Dahil sakim ako, pag-amin niya, ang bawat salita ay isang malaking kabawasan sa kanyang dibdib. Dahil sa isang mana na nakapangalan sa kanya. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong korte na bunyag na ang lahat, ang totoong motibo. "At ang mga akusasyon ninyo laban kay Ginang Reyes?" Umiling si Rico. Lahat. Lahat ng yon ay kasinungalingan. Si Celestina ang pinakamabuting ina na kilala ko. Ako. Ako ang hindi karapat-dapat na maging ama. Ang pag-amin ay isang pagsabog. Si Doña Esmeralda ay napatayo, ngunit pinigilan siya ng kanyang abogado. Pagkatapos ng testimonya, habang nagreses ang korte, hinarap ni Rico ang kanyang ina sa isang pasilyo. "Anong ginawa mo?" Sigaw ni Doña Esmeralda. "Sinira mo ang lahat." "Hindi, Ama," sagot ni Rico. Sa wakas ay natagpuan na ang lakas para labanan ito. Matagal nang sira ang lahat. Matagal na nating niloloko ang sarili natin. Pera, kapangyarihan, pangalan. Iyan lang ang mahalaga sa inyo. Pero sa kahahabol natin dyan, nawala sa atin ang pinakamahalaga. Samantala, sa labas ng korte, si Katrina Sandoval ay pinapalibutan ng mga pulis. May hawak silang warrant of arrest para sa kanya, para sa corporate espionage at perjury. Bago siya ipasok sa sasakyan ng pulis, sumigaw siya kay Rico na papalabas ng gusali. "Kasalanan mo to, Rico. Magsama kayo ng nanay mo sa impyerno. Hinding-hindi ka magiging masaya." Hindi pinansin ni Rico ang mga sigaw nito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa isang direksyon. Sa kabilang dulo ng kalsada, nakita niya si Celestina kasama si Leo at si Gideon. Pinapayungan ni Gideon ang mag-ina mula sa sinag ng araw. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang larawan kung saan isa lamang siyang hamak na manonood. Sa huling sandali, bago tuluyang isara ang pinto ng korte para sa pinal na desisyon, gumawa si Rico ng isang huling, nakakagulat na pahayag sa kanyang abogado. "I-withdraw mo ang kaso," sabi niya, "at sabihin mo sa prosekusyon na handa akong tumestigo laban sa sarili naming kumpanya." Makalipas ang ilang linggo, ang ingay ng media at ang tensyon ng korte ay napalitan ng katahimikan. Ang bagyo ay lumipas na, at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakahinga si Celestina ng maluwag. Nakaupo siya sa isang bench sa isang parke sa Taguig, pinapanood ang kanyang anak na si Leo na masayang nagpapatakbo ng isang saranggola. Ang saranggola ay lumilipad ng mataas, sumasabay sa hangin, isang simbolo ng kalayaan na ngayon ay nararamdaman na rin niya. Sa kanyang tabi, tahimik na nakaupo si Gideon. Hindi na sila nag-usap tungkol sa nakaraan. Hindi na kailangan. Ang mga kilos ay naging mas makahulugan kaysa sa mga salita. Ang pananatili ni Gideon sa tabi niya sa gitna ng pinakamatinding laban
Ang pagprotekta nito sa kanya at kay Leo nang walang hinihintay na kapalit. Iyon ang naging sagot sa lahat ng kanyang mga duda. Tingnan mo mama, ang taas na. Masayang sigaw ni Leo. Itinuturo ang saranggola. Ang galing-galing naman ng anak ko. Sagot ni Celestina. Ang kanyang tawa ay malaya at totoo. Napangiti si Gideon habang pinapanood sila. Sa gitna ng paghihiganting minsan ay kumain sa kanyang pagkatao, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Isang pamilya, isang bagong simula. Maya-maya, isang anino ang tumabon sa kanila. Napatingala si Celestina at ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Si Ricardo. Nakatayo ito sa kanilang harapan, ngunit ibang-iba na sa Ricong huli niyang nakita. Ang mamahaling suit ay napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang dating kayabangan, sa kanyang tindig ay wala na. Napalitan ng isang kapakumbabaan. Ang kanyang buhok ay medyo magulo at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mga marka ng mga gabing walang tulog at puno ng pagsisisi. Agad na tumayo si Gideon, handang humarang sa pagitan nila. Ngunit pinigilan siya ni Celestina sa pamamagitan ng isang marahang hawak sa braso. Umiling siya. Hayaan mo ako. Anong ginagawa mo dito, Rico? Tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay kalmado. Gusto lang kitang makausap, sabi ni Rico. Ang kanyang tingin ay nasa damuhan. Tila nahihiya siyang tumingin ng diretso sa kanya. Kung okay lang sa'yo. Tumango si Celestina. Naglakad sila palayo ng kaunti habang si Gideon ay nanatiling malapit kay Leo, nagbabantay mula sa malayo. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Kumusta ka na? Basag ni Rico sa katahimikan. Mabuti, simpleng sagot ni Celestina. Masaya. Payapa. Tumango si Rico. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Good. You deserve it. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Para sa kanya. Inabot niya ito kay Celestina. Sa loob ay isang maliit na laruang kotse na gawa sa kahoy, maganda ang pagkakagawa. Ito yung paborito kong laruan nung bata ako, sabi ni Rico. Nahanap ko sa mga lumang gamit sa bahay. Gusto ko lang magkaroon siya ng isang bagay mula sa akin. Tiningnan ni Celestina ang laruan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rico. Sa wakas, nakita niya ang totoong pagsisisi sa mga mata nito. Hindi ang pagsisising dahil sa nawalang pera, kundi ang pagsisising dahil sa nawalang pamilya. Rico, nagsimula si Celestina. Ang lahat ng nangyari. Wag! Putol ni Rico. Putol ni. Wag kang humingi ng tawad. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang sumira sa'yo, sa atin, at habang buhay kong pagbabayaran yon. Tumingin siya sa direksyon ni Leo. Hindi ko hinihiling na tawagin niya akong papa. Hindi ko hinihiling na maging parte ng buhay ninyo. Ang tanging hiling ko lang ay sana mapalaki mo siyang mabuting tao. Isang taong hindi katulad ko. Ang sinseridad sa kanyang boses ay tumagos sa puso ni Celestina. Ang galit at puot na matagal niyang kinimkim para sa lalaking ito ay unti-unting naglaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Napalitan ito ng awa at sa huli ng isang pakiramdam ng paglaya. Pinapatawad na kita, Rico, sabi ni Celestina. Ang kanyang mga salita ay mahinahon at totoo. Nag-angat ng tingin si Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pasasalamat. Pinapatawad na kita, ulit ni Celestina. Hindi para sa'yo kundi para sa sarili ko, para sa kapayapaan ko, para makalaya na ako sa sakit ng nakaraan. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Rico. Ang unang luha na nakita ni Celestina mula sa kanya. Mabilis niya itong pinunasan. Salamat, Celeste. Bulong nito. Salamat. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo.
Ang kanyang balikat ay tila gumaan, ngunit ang kanyang likod ay nanatiling malungkot at nag-iisa. Pinanood siya ni Celestina habang papalayo ito. Wala nang natirang galit, wala nang sakit. Ang natira na lang ay ang pagtanggap. Tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Bumalik siya sa bench kung saan naghihintay si Gideon. Ngumiti ito sa kanya, isang ngingiting puno ng pag-unawa. Habang papalubog na ang araw at ang langit ay nagkukulay kahel at lila, naupo sila ng tahimik. Pinapanood si Leo na tumatawa. Ang eksena ay perpekto. Isang larawan ng isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpili, ng pagmamahal, at ng pangalawang pagkakataon. Nang biglang lumuhod si Gideon sa kanyang harapan, nanlaki ang mga mata ni Celestina. Gio, anong... Hindi isang singsing ang inilabas nito. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang kaluluwa ay tila nakalantad para makita niya. Alam kong nasaktan ka na, panimula nito. Alam kong mahirap para sa'yo na magtiwala ulit. Kaya hindi ako mag-aalok ng kasal. Hindi ako muna mangangako ng habang buhay. Huminga ito ng malalim. Pero hihilingin ko ito, Celestina Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hayaan mo akong maging parte ng mundo ninyo ng anak mo. Hayaan mo akong patunayan sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Hayaan mo akong mahalin kayo nang walang kapalit, nang walang kondisyon. Hayaan mo akong maging tahanan ninyo. Sa halip na isang singsing, isang oo ang isinagot ni Celestina kay Gideon. Isang oo na hindi nagmula sa isang kontrata o obligasyon, kundi mula sa isang pusong handa ng sumubok muli. Makalipas ang ilang buwan, natagpuan ni Celestina ang kanyang sarili sa isang lugar na hindi niya inakalang magiging posible. Isang maliit na bahay sa tabi ng dagat sa Batangas, malayo sa ingay at gulo ng Maynila. At sa loob ng bahay na yon ang kanyang pangarap, isang sariling jewelry workshop na may malalaking bintanang salamin kung saan tanaw na tanaw niya ang asul na karagatan. Nakaupo siya sa kanyang workbench, ang sikat ng araw ay tumatama sa mga piraso ng ginto at pilak na nakakalat sa kanyang harapan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya gumagawa ng isang koleksyon para sa isang grand exhibit o para sa mga mayayamang kliyente. Ang ginagawa niya ay isang bagay na mas personal. Isang bagay na para lamang sa kanila. Kinuha niya ang isang makapal, ngunit eleganteng pulseras na gawa sa brushed silver. Sa gitna nito, inilagay niya ang isang maliit na piraso ng itim na onyx, isang bato na sumisimbolo sa lakas at proteksyon. Ito ay para kay Gideon, isang paalala ng kanyang katatagan, ang kanyang pagiging sandalan sa gitna ng lahat ng bagyo. Pagkatapos, kinuha niya ang isang pinong-pinong kwintas na gawa sa puting ginto. Sa dulo nito, isinabit niya ang isang maliit na pendant na hugis araw na may isang maliit na citrine sa gitna, isang bato ng saya at liwanag. Ito ay para kay Leo, ang kanyang anak, ang kanyang araw, ang liwanag na gumabay sa kanya sa pinakamadilim na gabi. At para sa sarili niya, isang simpleng singsing na may disenyong alon, na may isang maliit na aquamarine, isang simbolo ng kanyang paglalakbay, ang pagsuong sa malalaking alon ng buhay at ang paghahanap ng kapayapaan sa wakas. 3 alahas, 3 buhay, isang pamilya. Ito ang kanyang disenyong panghabang buhay. Habang abala siya sa pagtatrabaho, naramdaman niya ang 2 bisig na marahang yumakap mula sa kanyang likuran. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Gideon. Ang ganda, bulong nito habang tinitingnan ng mga alahas. Hindi pa tapos, sagot ni Celestina, nakangiti. Para kanino ang mga yan? Tanong ni Gideon, kahit na alam na niya ang sagot.
Sekreto, pabirong sabi ni Celestina. Hinalikan siya ni Gideon sa sentido. May pupuntahan tayo mamaya. Isang mahalagang lugar. Kinahapunan, dinala ni Gideon si Celestina at si Leo sa isang tahimik at payapang sementeryo na nasa ibabaw ng isang burol. Tanaw ang dagat. Huminto sila sa harap ng isang simpleng lapida na puting-puti. Nakaukit dito ang pangalan, Eliza Santos. Sa unang pagkakataon, walang naramdamang selos o duda si Celestina. Ang naramdaman niya ay pasasalamat. Pasasalamat sa babaeng kahit sa kanyang pagkawala ay naging daan para magtagpo sila ni Gideon. Hinawakan ni Gideon ang kamay ni Celestina. Si Leo naman ay naglagay ng isang bulaklak na pinitas niya kanina sa damuhan. Eliza, mahinang sabi ni Gideon habang nakatingin sa lapida. Gusto ko lang sabihin na okay na ako, masaya na ako, at gusto kong makilala mo sila. Ipinakilala niya ang mag-ina. Sila ang bago kong pamilya, ang aking bagong simula. Iyon ay hindi isang pamamaalam, kundi isang pagpapakilala. Isang pagsamkla ng nakaraan, hindi para kalimutan, kundi para maging bahagi ng isang mas magandang kasalukuyan. Gabi na nang makauwi sila. Pagkatapos niyang patulugin si Leo, lumabas si Celestina sa kanilang beranda kung saan naghihintay si Gideon. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang sinag nito ay gumuguhit ng isang pilak na landas sa ibabaw ng dagat. Para sa'yo, sabi ni Celestina habang isinusuot ang silver na pulseras sa braso ni Gideon. Isang simbolo ng iyong lakas at proteksyon. Hinawakan ni Gideon ang pulseras. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na emosyon. Salamat. Handa na ako, Gio, sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Handa na akong magtiwala ulit. Handa na akong sumugal sa'yo. Ngumiti si Gideon. Isang nangiting naglalaman ng lahat ng pangako sa mundo. Kung gayon, sabi nito, may isa pa akong sorpresa sa'yo. Ang huling piraso, ang magsisimula ng ating habang buhay. Hinawakan nito ang kanyang kamay at iginiya siya palayo sa bahay, papunta sa isang madilim na bahagi ng dalampasigan. Gio, saan tayo pupunta? Tanong ni Celestina, natatawa. Malapit na, sabi lang nito. Sa di kalayuan, may naaaninag si Celestina na isang istruktura na natatakpan ng isang malaking puting tela. Nang makalapit sila, hinawakan ni Gideon ang dulo ng tela. Handa ka na ba para sa ating tahanan? Tanong nito. At sa isang hila, ibinagsak nito ang tela. Inilalantad ang sorpresa na magbabago sa kanilang kinabukasan magpakailanman. Nang bumagsak ang puting tela, ang humarap kay Celestina ay hindi lang isang bahay. Ito ay isang pangarap na nagkaanyo. Isang modernong tahanan na gawa sa salamin at mainit na kahoy, perpektong nakatayo sa isang maliit na burol sa tabi ng kanilang dalampasigan. Ang mga ilaw mula sa loob nito ay nagbibigay ng isang mainit at nakakaanyayang sinag. Sa gitna ng papalapit na takip silim, napatakip si Celestina sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Gio, ano to? Ngumiti si Gideon, isang nangiting puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Sabi mo, handa ka nang magsimula ulit. Sabi nito, ang kanyang boses ay kasing hinahon ng dagat sa kanilang harapan. Kailangan natin ng lugar kung saan natin sisimulan yon. Dahan-dahan siyang iginiya nito papasok. Ang loob ng bahay ay mas nakamamangha pa. Simple, ngunit elegante ang mga muebles at ang buong pader na nakaharap sa dagat ay gawa sa salamin na nagpapapasok sa ganda ng papalubog na araw. Mama, may kwarto ako. Masayang sigaw ni Leo na nauna nang tumakbo papasok at natagpuan ang isang silid na may mga laruang nakahanda na para sa kanya. Ang tawa ng kanyang anak na umalingaw-ngaw sa buong bahay
ay ang pinakamagandang musikang naririnig ni Celestina. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking sorpresa. Iginiya siya ni Gideon sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. At ito, sabi nito, habang binubuksan ng pinto, ay para sa'yo. Humakbang si Celestina papasok at sa isang iglap, tila huminto ang kanyang paghinga. Ang silid ay isang perpektong jewelry workshop. Mas malaki at mas kumpleto kaysa sa dati niyang workshop. Ang bawat gamit na kailangan niya ay naroon, nakaayos ng perpekto. Ngunit ang pinakamaganda sa lahat ay ang pader, na gawa rin sa salamin, na nagbibigay sa kanya ng walang harang na tanawin ng karagatan habang siya ay nagtatrabaho. Ito ang eksaktong imahe na nasa isip niya sa tuwing nangangarap siya. Isang lugar kung saan ang kanyang sining at ang kanyang kapayapaan ay nagiging isa. Napaluha si Celestina. Ito ay higit pa sa isang regalo. Ito ay isang patunay. Isang patunay na nakikinig si Gideon, hindi lang sa kanyang mga salita, kundi sa mga pangarap na ibinubulong ng kanyang puso. Paano? Tanong niya sa basag na tinig habang hinahaplos ang makinis na kahoy ng kanyang bagong workbench. Nakita ko ang mga sketch mo sa iyong lumang kwaderno. Pag-amin ni Gideon, yumakap mula sa kanyang likuran. Ang Dream Workshop. Sinubukan ko lang na bigyan ito ng buhay. Humarap si Celestina sa kanya. Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy nang dumadaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng purong kaligayahan. Hinawakan niya ang pisngi nito. Salamat, Gio. Salamat. Walang salitang hinalikan siya ni Gideon. Isang halik na puno ng pangunawa, respeto, at isang pag-ibig na tahimik ngunit napakalalim. Habang yakap niya si Celestina, naramdaman ni Gideon ang isang kapayapaang hindi niya kailanman naramdaman. Ang bigat ng paghihiganti na matagal niyang pinasan ay tuluyan ng naglaho. Ang babaeng nasa kanyang mga bisig at ang batang naglalaro sa kabilang kwarto. Sila ang kanyang hustisya. Sila ang kanyang katuparan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, hinawakan niya ang kamay nito at iginiya siya palabas sa isang malawak na balkonahe. Mula doon, tanaw nila ang buong dalampasigan. Ang araw ay isa ng nag-aapoy na bilog na dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Si Leo ay tumakbo papalapit sa kanila at yumakap sa kanilang mga binti. Binuhat siya ni Gideon at inilagay sa pagitan nilang dalawa ni Celestina. Magkakasama silang tatlo, pinapanood ang pagtatapos ng isang araw at ang pangako ng isang bagong umaga. Tingnan mo, Leo, bulong ni Celestina sa anak. Ang ganda, di ba? Tumango ang bata. Namimimilog ang mga mata sa ganda ng tanawin. Tumingin si Gideon kay Celestina na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal na hindi na kailangan pang bigkasin. Niyakap niya ang kanyang mag-ina. Ito ang ating tahanan, sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Hindi isang bahay na gawa sa bato at semento, kundi isang tahanang binuo mula sa mga durog na piraso, pinatibay ng pagsubok at sinilyuhan ng isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang unos. Muli niyang hinalikan si Celestina. Isang halik na malambot, mabagal, at puno ng pangako. Hindi ng isang perpektong buhay, kundi ng isang buhay na haharapin nila ng magkasama anuman ang dumating. Ang alat ng hangin mula sa dagat ay humalo sa tamis ng kanilang sandali. Tapos na ang gabi ng kanilang kalungkutan. At sa kanilang harapan, isang bukang liwayway ng walang hanggang pag-asa ang naghihintay. Sa kabila ng pagiging itinaboy, sa sandaling siya'y pinakamahina at nagdadalang tao, hindi hinayaan ni Celestina na sirain siya ng galit at sakit. Sa halip, pinili niyang tumayo muli at buuin ang sarili mula sa abo ng pagkakanulo. Ang 5 taong paglayo ay hindi pagtakas, kundi isang tahimik na paghahanda. Hanggang sa siya'y bumalik bilang isang internasyonal na alaheras na kinikilala sa Paris,
dala ang dignidad at lakas na hindi na kayang yurakan ni numan. Ang laban sa korte ay hindi lamang paghihiganti, kundi paghahayag ng katotohanan. Ang mga gumawa ng masama ay kailangang managot, at ang matuwid ay may araw ng pagbabalik. Sa pagdating ni Gideon, natutunan ni Celestina na ang tunay na pamilya at pag-ibig ay hindi nasusukat sa apelyido o kapangyarihan, kundi sa respeto at malasakit. Dito nagtatapos ang kwento, ngunit nananatili ang aral. Ang kabutihan at tiyaga ay laging may gantimpala. Ikaw, kung ikaw si Celestina, pipiliin mo bang tumahimik o lumaban? Naniniwala ka ba na ang tagumpay ang pinakamatamis na paghihiganti? Ibahagi mo ang saloobin mo sa comments. At sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Lagi ninyong tandaan, mahalaga kayo at karapat-dapat sa tunay na pagmamahal.